Welcome to Adventist Med Facebook Live. Ang pag-uusapan po natin sa panimula ng linggo na to, taking control of high blood pressure. Ayan, maraming high blood dyan. Kaya kailangan pakinggan nyo po ito. At ang makakasama natin, walang iba kundi ang Director ng Lifestyle Medicine Department, isang allergologist at lifestyle medicine specialist, si Dr. Linda Lim Varona. Hello, magandang araw po sa inyong lahat at sa panibagong linggo na naman tayo. Kaya nakaka-excite po, ano? Oo. Kasi marami na naman tayong matututunan, lalo na kami. Kasama niyo po kami sa natututo sa mga sinishare ng ating mga guest speakers. Bago po tayo magpatuloy, mag-pray muna tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan, mapagmahal, mahabagin sa lahat. Marami pong salamat sa buhay at lakas na patuloy mong ipinapahiram sa bawat isa sa amin. Ngayon, Panginoon, hiling namin ang iyong presensya at ang iyong karunungan upang patuloy na makasama namin. Lalo pa, meron kaming bagong pag-aaralan na ikalulusog ng aming katawan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, good morning again sa ating mga viewers at sana nandyan po yung ating mga friends na natin, virtual friends at nakakatuwa kasi parang family na rin sila. At ito pong ating pag-uusapan ngayong umaga ay kadugtong po ito, sequel po ito nung guest natin last week, si Dr. Andre Tuhino, kung natatandaan po ninyo, yung hypertension and its complications. Kung hindi po ninyo yun napanood, balikan po ninyo dahil yun po ay maganda po na parang isang isa high blood talaga. Kasi tayo ngayon, yung pupunta naman tayo sa management or yung paano natin yung ating sarili, tutulungan na matreat and even to prevent, of course, yung ating hypertension. Kasi alam nyo po, I just would like to share this morning, ito po ay isang topic ng lecture na naibigay ko po sa Philippine College of Lifestyle Medicine last September lamang po at about hypertension and lifestyle. Kung ano ang connection or how can we manage our high blood pressure. Kaya dyan po yung excerpts from that. At gusto ko lang banggitin, ito pong 2020 International Society of Hypertension. Ito po ay global, Gumawa po sila ng isang bagong guidelines, At sinabi po diyan na alam mo, lady, ang globally ang namamatay daw dahil sa hypertension ay 10.4 million deaths per year. Diba? Sobrang dami po nun. Oo. At napakalaki, kaya ang laking problema. Tapos ang sabi ay may 1.39 billion people had hypertension in 2010 lang po ito. Kaya I think mga 7 billion ang population ng mundo, halos marami po, 1 in 7. Kaya napakakaraniwan po nito. At alam mo, ang isang findings nila, lady, yung merong high-income countries ay 349 million daw dito, yung may hypertension. Pero yung low to middle income countries ay 1.04 billion. So, mas marami and doon tayo nagpo-fall, unfortunately, yung low to middle income countries. So, ibig sabihin, mas lumaki po yung problema. Kaya ito pong guidelines na to, tinutulungan po tayo, At nakita nila na globally po, sabi ko nga may 1.4 billion na tao na may hypertension, ang aware, ang nakakaalam na meron pala silang high blood ay 734 million. So halos kalahati lang ang alam nila may high blood sila. Tapos yung dun sa 734, 489 million lang pala ang naggagamot, So parang 1/3, 1.4 billion, 489. Pero mas malungkot pa rin kasi 192 million lang ang controlled. Yung 14% ng total na may hypertension ang nako-control. Kaya po talagang napaka-importante na ating pag-usapan to kasi ibig sabihin ito po ay karaniwang sakit na pwede naman po na gamutin or gawaan ng paraan. At dito sa Philippines, according to the National and Nutrition Health Survey
22.3%. No? Ito po yung latest data nila na so kung 22.3%, so 1 in 5 po ito, no? Almost 1 in 5 or 1 in 4 ay may high blood. At mas mataas pa daw lalo na sa mga seniors natin. Mas marami pa ang may hypertension. Actually, nung araw, ang pagkakaintindi ko, no, siguro nung nag-uumpisa pa lang din ako sa medical school, parang pag umabot ka ng 40 years or ng 50 years old, parang kakambal na yung high blood pressure, pero hindi po pala dapat ganon. Ibig sabihin, dahil lamang sa hindi lang na correct or hindi nababantayan. Kaya po, maganda na naiintindihan po natin itong sakit na to para nababantayan. Alam mo, Dok, tama ka dyan. Kasi pag sinabing may high blood, normal lang yan kasi matanda na eh. Kumbaga, talagang ganyan yung sakit ng mga matatanda. Pero hindi pala ganon. No? At saka sabi pa nga nun, pag kung ano yung edad mo, kunwari 70 ka, so pwede yung 170 over 90, yung mga ganun. Pero ngayon po, hindi na po ganon dahil nga talagang kailangan gamutin. So ang tanong, lady, bakit natin kailangan gamutin or why treat hypertension? Napakarami naman pala nitong may high blood at palagay ko kaya nga po hindi alam ng halos kalahati ng may high blood kasi wala po silang nararamdaman. Kaya yun ang tanong, bakit natin kailangan i-treat? Kasi po ang sabi dito, it affects your whole body. In fact, dun sa top 10, na ipakikita ko na ngayon, sa top 10 diseases dahil din sa hypertension. So, ano daw ang mga effects nito sa heart, no? Itong unahin natin yung nakapula, yung heart disease, no? So, yan nga, kasi actually yan ang pinaka main reason kaya kailangan i-treat kasi yung puso. Kasi yan po ay pump, no? Parang pump na siyang nagpa-pump ng dugo at pag nagpa-pump po siya ng dugo ay pagka mataas ang presyon mo dun sa mga ugat mo, hirap ang puso mo. So, lumalaki, napapagod siya, no? And then, yon sexual problem sa mga kalalakihan, di nila alam yung palang dahilan. Tapos, stroke, yan, ang dami niyan, si Dr. Jim Rivera, may lecture siya tungkol dyan. Tapos, loss of vision. Kala natin yung diabetes lang or yung cataract, no? Pero ito po ay loss of vision kasi yung mga ugat po ay pumuputok. Yes, sa sobrang taas. Tapos kidney disease, yan. Sa dami din po ng nagdadialysis dahil po sa hypertension. Tapos bone loss. Kasi daw po yung sa mga gamot na iniinom or yung calcium na apektuhan, ay nagkakaroon din ng osteoporosis at saka even depression and anxiety. Yan, doon pala sa mga medications din na nakakakos nito kasi nakakos ng parang depression, yung mental problem din. Kaya napaka-importante po. Pero ang pinaka-main po talaga dyan is the heart disease and the stroke and the kidney diseases. No? Napakarami pala talaga, Doc, na naaapektuhan once na ikaw ay may high blood. Yes. Ikaw ay may alta presyon na tinatawag. Kasi yung dugo, oo nga po, hindi lang yung high blood na mainitin ng ulo. Yung sa dugo talaga. Kasi lahat dinadaluyan niya. Kaya natural na may expect natin na marami talagang pwedeng maapektuhan. Oo, kaya kumbaga para ding sa diabetes na hindi, yung parang yung sakit mismo, hindi gaano. Kasi sa blood pressure lang, sa dugo lang, pero pala yung mga komplikasyon ang ating iniiwasan. At ito, ipakita ko na ito din last time, pero gusto kong i-remind, no? Kasi yung pong mga nagsusukam, yung pong naapektuhan ng COVID-19, ay sila po yung may tinatawag na pre-existing or comorbid na condition. At ito po yung mga non-communicable diseases. At unang-una lang nga pong nakabanggit dyan, yung high blood pressure. Diba? So, ibig sabihin, tayo po yung mas target nitong si COVID. Hindi naman niya alam na may high blood tayo o wala ni COVID, no? Pero ibig sabihin yun yung mas madaling bumibigay yung katawan, no? Pati yung diabetes, heart disease, no? Heart attack, tapos yung chronic respiratory diseases at yung cancer. So, yan po ay mga lifestyle diseases na madalas na
tinatamaan, mas kasi yung kanilang panlaban sa katawan. Alam mo, Doc, apektado. itong pagmamanage natin, yung pagtuturo natin kung paano ma-manage itong high blood, ito po ay talagang importanteng ma-share nyo. Kaya ini-invite ko po kayo na i-share nyo po ang live stream program na ito para hindi lang yung mga may alta presyon ang may matutunan at magbenepisyo, kundi yung iba pa na may sakit sa puso, ano pa yung mga sinabi doon, yung mga may stroke, ganyan. Kasi yun pong mga tinuturo dito sa ating programa, lalo na yung mga babanggitin ni Doktora, ito po ay mapapakinabangan ninyong lahat. At saka, Dok, ngayon kasi sa panahon na to, parang lahat ay COVID ang nasa isip. Ayaw namin na mapabayaan yung iba pang mga sakit. Ano po? Kaya kung natatakot pa rin silang lumabas, makinig talaga sila dito sa ating programa. Kung hindi pa kayo lumalabas, actually, talagang napaka-importante kasi totoo yan, ang focus natin, COVID. Pero hindi natin alam, behind that COVID, nandun din pala yung mga sakit na yan. Yes. Kailangan i-address, no? Huwag nating kakalimutan. At mas kailangan pa nating i-manage sa ngayon. Dahil nga, sila yung mga pag tinamaan ng COVID ay iba ang impact, di ba, Doc? Mas matindi. Yeah, at saka, di ba, ang mga tao ngayon ayaw pumunta sa laboratory, ayaw pumunta sa ospital. So, kailangan tayo po ang mag-manage ng ating blood pressure, ng ating sakit. So, ngayon ang tanong, lady, ano ba talaga ngayon ang normal ng blood pressure? So, gusto kong ipakita, no, na yung normal blood pressure ay considered less than 130 and less than 85, yung diastolic, yung over. No, so let's say kung 120 over 80, so okay po 'yon, ano? Pero pag hanggang 129 over 84. Pero pag umabot na ng 130, no? Ayan na po yung high normal. 130 hanggang 139, high normal po 'yon, and 85 over 89. So meron na pong in between, no? Kasi dati pag less than 140 over 90, okay na. Pero ngayon, high normal po kasi napaka-importante. Pakikita ko mamaya kung bakit, no? Tapos, ito pong hypertension na mismo ang diagnosis. Merong grade 1 at grade 2. Pag umabot po ng 140 over 159 and or 90 to 99, yan na po ay hypertension na po, grade 1. Okay, kahit na wala po yung grade, tandaan na lang po natin, basta 140 over 90, pataas, hypertension na po yun. At pwede na po yung kailangan makita na rin po kayo ng inyong mga doktor. Okay. At meron pang isa ngayon na isinusulong ang mga hypertension specialists, no, mga doctors natin, yung home blood pressure monitoring. Yung home blood, kasi hindi ba usually ang nagpapa-blood pressure ay sa pagpumunta ka sa doktor, no? O kaya punta ka dun sa barangay or sa center, magpakuha ka ng blood pressure. Pero ngayon, ang isang ine-encourage, no? Kasi nakakatulong daw po itong home blood pressure monitoring. Kasi mas nagiging, ang tao, mas nagiging conscious siya at mas natutuunan niya yung kanyang blood pressure. At ang considered, no, dito ay pag more than or equal to 135 over 85. Alam mo, lady, kung bakit na mas mababa-baba? Yung kasi po ang, di ba may tinatawag, ikaw ba, lady, nararamdaman to? Pag pumunta ka sa clinic or sa ospital, tapos kinuhanan ka ng blood pressure, anong nararamdaman mo? Kung bakit ba naman pag papunta ka na sa ospital, parang kabado ka, no? Pero pag nasa bahay, mas relax. Yeah, marami akong pasyente, no? Pagka talagang kinuhanan ako dito sa ospital, laging mataas, pero sa bahay, hindi naman, ano? Yan yung tinatawag na white coat hypertension, no? White coat hypertension. Takot sa doktor. Makita pa lang. Paano ako? Doktor ako mismo. So, pag ako mismo, natakot na pag akong magkuha ng blood pressure ko. So, anyway, yun po yung white coat hypertension at na-detect daw po. So, ibig sabihin, punta kayo sa office, ito ang blood pressure nyo, hindi po kayo agad bibigyan ng gamot ng inyong doktor kasi
i-check po ulit yan ng paulit-ulit at saka yun nga, home blood pressure monitoring. At kailangan yun, more than or equal to 135/85. Kasi every morning yun no? Okay, let me show you how, paano po. So, maganda po yun siguro, either kung meron tayong kapitbahay na nagba-blood pressure or may center, pero kung afford natin, let's invest on a unit of blood pressure machine. Ano, yun lang kung madali lang naman ngayon, yung mga digital na. Hindi na uso ngayon yung ganon na matigas, no? Kasi yung lead, mercury pala, no? Hindi na. So, paano daw? Ang kailangan po, syempre, unang-una tama yung cuff, yung size, no? Ilalagay dito. At hindi po sa damit, no? Kailangan nakalilis. Tapos, paggising, tsaka sa bago matulog. Okay? Tapos paano? Ito, ganito, lady, tama tayo, nakaupo ka at ang dalawang paa ay nakababa no, sa sahig. Tapos yung kamay mo ay naka-relax, no? Hindi matigas, hindi anong tawag dito, nakasuntok. Or tsaka kung gusto mo lagyan mo ng unan. Tapos yung ating pambasa ng blood pressure ay katapat ng ating level ng ating puso. Hindi dito, hindi mataas, para mas equal po ang pagbabasa. At saka yung pagkakaupo natin ay straight ang back, hindi po slouch. At saka po, hindi din uminom or kumain just before. At least mga 30 minutes before. After, kung sakali. Pero kasi nga, kung upon waking up, maganda, wala pang kinakain. Tapos tsaka mamahinga muna ng a few minutes. Hindi rin po nanigarilyo at hindi rin uminom ng mga stimulant, no? Uminom ng kape or siguro umaga hindi, or sa gabi, yung mga beer, yung mga stimulant na ganun, kailangan iwasan para mas accurate po. Doc, binanggit niyo po na ito ay magandang i-monitor umaga at gabi. Ilang beses naman po ito para masabi mo na ikaw ay meron ngang hypertension? Okay, tama. Yung ang advice po ay 3 ulit mong gagawin na may pahinga ka, at least mga a few minutes, no? Mga 2 minutes in between. Tapos yung unang kuha mo, hindi mo yun kukunin kasi syempre medyo ka pa noon, baka medyo may nervous ka pa. After that, relax. So yung dalawang kasunod, yun pwede mong i-average, no? So yun po ang pinakamagandang advice. Ibig sabihin po ba sa loob ng isang araw ay masasabi mo nang ikaw ay posibleng may hypertension, o kailangan in a course of how many days or a week? 7 days. Sa 7 days po na inyong minonitor sa bahay na laging ganon. Okay. So, actually, maganda naman kasi pagka nalaman mo yon, hindi mo na kailangang ulitin kaagad, no? I think, I don't know if I have it here. Parang pagka nalaman mo, ay hindi pala ito, hindi na kasama. Pero anyway, pag nalaman mo na okay ka naman, mga after 6 months or a year, pwede na, doon na lang uulitin. Pero kung nasa alanganin na, yon kailangan i-check periodically, no? Tingnan pa rin kasi para sigurado. Okay. At gusto ko lang, no, kasi management na nga tayo, ay gusto ko lang ipakita dito kasi syempre ito naman ay para doon sa guidelines ng doktor. Ang pinakikita ko dyan na nakapula ay kahit anong yung pong pre-hypertension or yung high normal na hypertension, at saka kung hypertension stage 1, hypertension stage 2, ay kailangan po lahat niyan ng lifestyle advice, no? Or lifestyle modification. Kasi sa side nga ito ng doktor. Ibig sabihin, kailangan, yun ang unang-una. Sinabi ni Dr. Andre Tuhino to na unang-una, hindi kailangan kaagad na gamot ang ating iisipin. Pero syempre, kung nandun na kayo sa hypertension stage 2, emergency na po yun, maaaring kailangan na rin po kaagad ng gamot or kung talagang yung sobrang taas. Pero yung ibig sabihin, yung na-monitor mo yung blood pressure mo, kung ikaw ay syempre, kung normal ka, lady, talagang dapat din yun, di ba? Kasi ayaw mong pumunta ka dun sa hypertension. Tapos yung high normal at saka yung stage 1 hypertension,
kailangan po ng lifestyle intervention muna. At saka, Dok, natatandaan ko yung sinabi ni Dr. Andre. Ang ganda din, ano? Yung lifestyle modification, hindi yan ititigil mo kapag ikaw ay nagagamot na. Oo Kasi nga. parang kinokontra nung sarili mong ginagawa, yung gamot na binibigay sa'yo. So, Tama. tulungan po ito, parang hagdan, no? Step by step. Mag-lifestyle modification. Pagkatapos, pag hindi nakayanan, may gamot na ibibigay. Pero hindi ibig sabihin, titigilan mo na. Didepende ka na sa gamot. Tama. Oo, tama. Maganda yun, ano? Kasi po, yun ngang iba, ay hindi kaya ng, kasi ito po, i-monitor nyo pa rin po mga 3 to 6 months, no? Itatry po ito. Tapos pag hindi pa rin nakayanan, lapos meron pong mga tinatawag na comorbids. Ibig sabihin, may risk factor kayo, magkasakit sa puso, mag-stroke, yung mga ganon. Bibigyan na rin po kayo ng gamot, no? Pero hindi ibig sabihin, hihinto. Okay na to, gamot na, umiinom naman ako ng gamot kaya kakain ako ng gusto ko kainin. Sa lahat po ng ating mga lifestyle, no, na parang yung natin. isang story dati, matagal na yata nating napag-usapan, Dok. Yung isang taong ang problema niya ay sa kanyang lungs, pumunta sa doktor at sinasabing, gamutin mo ako. Pero ayaw niyang itigil yung mga sinasabi ng doktor Tama. na itigil mong magsigarilyo, kumain ka ng mas maraming prutas at ay ayaw naman, basta gamutin mo ako. Pero yun po may partnership ang doktor at ang pasyente. Ayan, At may role, malaki ang role ng pasyente sa kanyang management. Actually, yan ang ating focus, no, sa ating Lifestyle is Medicine series, is parang teaching you how to take control of Yan. your health. Ito yung patient empowerment, no? Ini-empower natin sila. At according dito sa guidelines na to ng 2020 International Society of Hypertension, no, lifestyle modification is the first line, no? Ang sabi dito, healthy lifestyle choices can prevent or delay the onset of high blood pressure and can reduce cardiovascular risk, no? At ang sabi pa, lifestyle modification is also the first line of anti-hypertensive treatment. Hindi po natin to i-skip, no? At ang medication is lifestyle can also enhance the effects of anti-hypertensive treatment. So yun, tinutulungan po niya. Hindi po sila magkahiwalay. Hindi po ba? Okay, so lady, meron ka bang... Oo, Dok. Actually, habang lumalalim yung ating usapan, parang ang hirap putulin. Pero gustong-gusto ko nang batiin yung yung virtual family natin. Yes. Ayan. Hello po, Excited happy na morning ako. sa lahat. Andito po si Ma'am Teresita Galapon, Maranatha Gallardo Jumauas. Thank you for this very informative lecture and timely reminders. Ay, si Ma'am Teresita pala is watching from Hong Kong. Yeah. Hello Thank po you. sa mga kababayan natin dyan. Nice to hear from you again. Andito rin po si Ma'am Penina Mariano Vigafria, isa sa ating avid viewer. Ma'am Edna Duwat, sabi niya, I like your topic today. I want to know more about high blood. Ayan. Sige po. Si Ma'am Wani, yung ating chaplain na speaker din natin dito, sabi niya, I'm glad to inform you, marami po sa ating mga kababayan sa Iligan ang patuloy na sumusubaybay. Salamat. Pinapanood po nila ito sa malaking TV screen sa tindahan ni Tatay Usong. Tatay Usong! Hello po sa lahat ng nanonood Marami pong dyan. salamat sa inyo dyan. Ayan, sana po makilala namin kayo at maraming salamat po. Shout out. Ang mga taga Paulina Homes, Dalipuga, Iligan City at ang ating Adventist World Radio program ay binabahagi ng Iligan City Hope Radio sa kanilang mga listeners. Praise the Lord. Maraming salamat po. At sana makilala po namin kayo ng personal. Kung hindi man, pwede nyo po kaming senda ng picture. Kamusta po kayong nanonood dyan ng sama-sama? Sige, send nyo po para naman excited. Di ba? Oo nga no? Malaking TV sila nanonood doon. Dala po ninyo yan para naman maganda nating matutuwa. Na-inspire po kami Oo nga po. Thank you po. Okay, marami pa po. Uy, Sige. Tita Lids, thank you sa paella. Good morning. Yeah, naku, salamat. At least meron. Alam natin na nagagamit yung mga ating Hello lifestyle po. is medicine. Opo, nagluto po si Tita Lids ng vegetarian paella. And pinatikim kami. Thank you so much po. Happy Monday also to Ma'am Penelope Reyes,
Ma'am Imelda Aurigue, watching si from Emily. California. Yeah, she's a second auntie ko siya eh. Although medyo magkaidaran, pero by blood. Hello, Emmy, and to the whole family. Thank you for watching. Ayan. Andito rin syempre si Ma'am Edna Duwat, si Lemar, Ma'am Lemar, Naryakam. Happy viewing po sa lahat. Watching from Hail, Saudi Arabia. Ay, ang layo. International na talaga. Andito rin si Ma'am, si Liway Quizon. Ayan, si Attorney Liway, Rolando grabe. Agustin. Hello din po kay Ma'am Attorney. Cecil. And Ayan. Ma'am Cecil. Nandito rin syempre si Miss Marilyn Makasadja, si Ate Grace Panugaw. Ate. Hello, Grace. Ayan, Maricar Loriaga, Olivia Andrade, Yanyan Penpen, Arnel Tabaldo, Pangalan ba yan? Crescenciana Cadiz Mirabueno, Luz Estimada. Hello, Hello, Ma'am Lot. Tita Lut. Andito rin si Tita Oday Lacson. Hello po. Ayan, mga kasamahan natin dito. Si Ma'am Elsa Bacol, Ma'am Nelly Makatungal, Ay, si Bernaldito Nelly. Hi, Nelly. Repil, Floro Alba, Kempe Pe, Ariel Jaime Manangan, Ma'am Arlene Corpus, Hello, si Ma'am Marlene Eclipse. Ayan, Ay, si Marlene. watching from Caloocan. Yes, hello Marlene. Friend namin to, family friend. Wow, ang dami nating viewers. Thank you po. Nandito rin si Ma'am Rosalie Gramonte Alfonso, May Kiamco Baang from Cagayan de Oro. Hello po sa inyo. Marami pong salamat. At meron pong mga katanungan. Dok, okay lang ba? Simulan na po natin. Ayan, meron ditong tanong. Saan yan? Hanapin natin kasi binati ko muna lahat. Sabi ni Ma'am Edna, Doktora, high blood po ako. Umiinom ako ng losartan ngayon. 122/70, 112/70. Need ko pa ba mag-losartan? Kung Okay, ganito po yan. Ang importante, masunod po ninyo tong ating mga advice and then you have to your doctor. go back to your Show doctor. it to your doctor kasi siya na yung magsasabi na ititigil na. Kasi mahirap ko naman po sabihin itigil nyo na kasi baka may Yes. ibang reason pati kung bakit pa ibinibigay yan. So, para sigurado po tayo. Pero, number one advice, sundin nyo po itong ating mga sinasabi para makip po ninyo talaga na mababa yung inyong blood pressure. So, at balbalitaan niyo po kami. Oo, Kung na-surprise niyo ang inyong doktor, Oo, pagkatapos niyo pong subukan sundin ang lahat ng ito. Oo, kasi may mga patients ako, no, yung sa diabetes, sa hypertension, na pagka pumunta sila dun sa doctor nila, nasa-surprise, anong ginagawa mo? Tapos sinasabi niya, Ano nangyari? Bakit biglang umokay? tapos sasabihin, sige, continue what you are doing, that is very good. Oh, so, natutuwa naman ako pag sinabi yan ng aking mga patients. Yes. Okay, eto pa po. Meron pang tanong dito. Yung iniinom ko pong gamot, matagal na po sa high blood. 2 gamot na maintenance, 2.5 mg Plendil at Vascor na 5 mg. Sabi ni Ma'am Liway. Ayan. Kaya lang hindi ko nakuha yung kanyang tanong. Pero shinare niya na yun yung kanyang mga gamot. Yeah, okay. So, importante po talaga nga kung yung, syempre, gamot ang binigay sa inyo, no? Don't just stop it abruptly na, ay, ito, nagla-lifestyle na ako. So, maganda din po na nakamonitor and you will see talaga yung difference at until yung doctor ninyo will tell you, sige, aalisin natin yung isa, later aalisin yung isa. Yes. Katulad po ng advocacy natin dito, yung hindi tayo magsa-self-medicate, lagi nating nire-remind ang lahat, ganun din po yung pagtatanggal ng gamot. Isa po yan sa mga pinapaalala ng ating lifestyle medicine department. Sa inyo pong pagsunod sa mga lifestyle changes and modification na tinuturo ng ating Adventist Med, ay balik po talaga kayo sa inyong doktor. Ayan. Kasi partner po ang lifestyle medicine department at ang mga doktor. Hindi po nga sabi ni Doc, hindi ito magkalaban. Ito po ay may level na kailangan bigyan na ng gamot, pero may support pa rin ng lifestyle. Yes, correct. And that's very important, no? Kasi Tama. teaching you how to be empowered. Yung choices, kung paano, tapos kung paano yung empowerment na tinatawag, no? Eto Doc, hahanapin ko pa.
Teka, sabi pala ni Arnel Cabaldo, pa-shoutout po. Hi to my family, Cabal family. Hello, Arnel. Hello. Ang asawa niya ay si Brenda. At saka yung mga anak niyang isa ay nasa Canada. Ayan, ang tanong ni Ma'am Yan, na sasagutin ang sunod niyo pong sasabihin, ay paano ang dapat gawin para makaiwas sa mga sakit? Pero Doc, bago tayo pumunta doon, hayaan niyo pong ipakita muna namin ano ang mga services dito sa Adventist Medical Center Manila. Huwag po kayong mawawala, magbabalik po kami. Ito ang mga available services ng Adventist Med para sa ating new normal setup. Ang outpatient services is open to serve you. Pero walang walk-in, please call to set an appointment para sa inyong face-to-face consultation. Kung hindi kayo makararating, you can have your virtual consultation gamit ang aming telemedicine. Ang aming dental services is ready to serve you. Same with our physical therapy and rehabilitation. Once again, no walk-in. Please set an appointment. Here are the services you can have at the comforts of your home. Laboratory services. Immunization services. PT and rehab home care. You can even have your medicines delivered at your doorsteps through medicine delivery. Meron din kaming drive-thru services for laboratory and immunization. For meals, snacks, and more na siguradong nutritious and delicious. Here's our Healthy Bites. We are open for takeout. For your convenience, you can have it delivered or picked up. Let's go to our sister institution. International Society of Hypertension, merong recommendation on lifestyle, no, changes. Ang una lang po muna nating pag-uusapan yung dietary, yung healthy diet, kasi medyo mahaba at maaring magkakaroon tayo ng next part nito. At ang unang-una nga po is diet, no? Yun po kasing sa hypertension, meron tinatawag sila na essential hypertension. Before po ito, yung essential hypertension, parang hindi nila alam kung ano yung specific cause. Pero according to studies nga, ito pala yung dahil sa lifestyle, no? Doon sa faulty, hindi tama yung lifestyle, kaya nagkaroon ng hypertension. So paano? Meron kasing nire-recommend na DASH diet. Actually, isa lang to sa mga pero sa hypertension, ito po yung pinaka-popular. Yung DASH diet is dietary approaches to stop hypertension, no? Ano ang components nito? Ang unang-una, eating a diet that is rich in whole grains, fruits, and vegetables, no? At ang pangalawa, yung limited lang po, no? Yung mga dairy products, tsaka yung mga fats, and more on polyunsaturated, no? Yung mga healthy fats. Tapos reducing food high in sugar, tapos reducing saturated fats and trans fat, no? Ito yung mga high cholesterol. Tapos yung sodium, ang isa pa, number 1 po kasi na dahilan ng hypertension, pinaliwanag po yun last week ni Dr. Andre, no? Yung sodium, no? Yung nanggagaling sa asin, no? At ang sabi dito ay what else? Increase the intake of vegetables high in nitrates, no? Kasi ito ay nakakapagpa-reduce ng blood pressure, such as leafy vegetables and beetroot, no? Yun po, yun ang dahilan. Kaya akala natin yung maalat lang sa high blood, tapos yung matamis sa diabetes,
Tapos yung mga vegetables sa mga ibang sakit, hindi po. Pare-pareho rin siya kasi nakita po talaga nila. Tapos nakita rin po nila yung mga high in magnesium, high in potassium, high in calcium like avocados, nuts, seeds, legumes, no, tofu, ay nakakababa din po ng blood pressure. Okay. So ito yung isang example lamang po or isang anong tawag dito? Isang poster or ng DASH diet. Nandyan po yung mga kung ilang cups, kung ilang serving ang inyong kakainin per day nito para yun yung DASH diet. Okay? Tapos nakita po nila sa pag-aaral na syempre mahirap po intindihan pero gusto ko lang isabi diyan na yun pong nag-establish group, pinakainan nito, tapos binabaan ng sodium, tapos talagang mas intensive nila itong sinunod. 4 millimeters ang binawas. Wala pa itong gamot na ininom. 4 millimeters ang binawas dun sa systolic. At 2.6 millimeters ang binawas dun sa diastolic blood pressure. Compared to dun sa may ginawa na rin, kung mas malaki pa nga ito kung dun sa walang ginawa at all. So, may advantage po talaga na sinusunod natin yung itong mga DASH diet na to. Okay, so punta tayo dun sa sodium or sa salt. Lady, ito, medyo, gusto kitang medyo mag-isip. Ikaw Sige, ang Doc, representative. game. O, game. Andin daw dito yung number 1 source of sodium for Americans. Kasi yung pag sinabing sa Americans, yun namang diet ng Americans ngayon, yun na rin ang diet globally, worldwide, nahahawa na rin tayo. So ano ba yung kanilang number 1 na pinanggagalingan ng sodium or ng salt? Gusto ko sanang sabihin, Doc, na chips kasi alam mo na talagang pag nalasahan mo ay maalat. Pero iniisip ko na pizza kasi ang daming laman. For matching type to. Kids and teens. Oh. Alin dyan. Tapos young adults, 20 to 50 years old, alin dyan. At sa adults over 50, alin dyan. Will it be chicken, bread, chips, or pizza? I-match mo siya. Kailangan, talaga, Doc, para sa akin yung adults, 20 years old to 50 years old, I would say pizza. Okay. Yung adults na over 50 years old, medyo siguro nabawasan na yung ngipin yan So siguro doon ako sa bread. Okay. Siguro lang. Sa kids and teens, ay mahilig pa yan sa chips Okay. So doon po sa chips. Okay, Pero kung ang nanay ayaw magpa-chips, bread yung binigay, baka may maaalat rin ng mga biskuit. Okay, tama. Sige, hindi ko sasabihin tama. So hula po kayo din. Anyway, I will show it. Ito yan. So kids and teens, tama ka? I think you said pizza, di ba? Mali, Doc, sa adults yun. Sa adults pero pala. wow, Okay. bata pa lang Kids sa and pizza teens, na. Oo, pizza na. And young adults, ay, chicken. Totoo yan. Mga pasyente ko, pag tinanong ko, anong diet mo? Naku, sasabihin ng nanay. Naku, chicken po araw-araw. Yan. And, of course, fried chicken yan, most likely. Or kung dito, locally, baka yung mga adobo. Pero I think fried chicken yan. Kasi yun yung maraming breading, maraming mga asin yun. At saka sa fast food kasi, Doc, di ba? Yun yung age ng working group, nag-aaral, mabilis tama. kumukuha talaga ng food sa... And Yan. I think ito yung bread sa mga tama ka sa adults. Yun lang yun to. Yung bread, imagine iisipin natin yung bread, yung pala yan yung source ng sodium sa mga adults na over 50. So, and I think yung chips baka all around yan lahat, Pero ito yung number 1 source. Okay. So, gusto ko lang bigyan kayo ng hint, practical ways to avoid sodium, kasi mayroon na ding I think you can go back to the lecture of Miss Eden Elisan, yung maaalat. Naalala ko yon, yung maaalat. Ito po ay mga practical ways. Unang-una, don't add salt at the table. Ibig sabihin, wala po dyan sa lamesa yung... Wala yung mga salt shaker, mga shaker. Oo, yung dadagdag na ganyan, Tapos, stop adding salt when cooking. So, ibig sabihin, I think ang ibig sabihin to, yung dagdag ng dagdag. Yun lang,
tamang amount ang ating ilagay. Kasi we need salt and sodium in our body rin po. Pero kung gagamitin natin yung ating taste buds na basihan, medyo delikado po kasi maalat ang ating panimpla. So, ang gawin natin, kung dati po 3 kurot ng asin ang nilalagay natin, gawin na lang po muna nating 2 or 1 kalahati. Kalahatiin po natin kasi ang sabi dito, in 2 to 4 weeks ay mag-a-adjust na yung ating mga taste buds. Actually, naramdaman ko to, lady, before, syempre, mahilig din ako dun sa mga sausawan. Pero nung natutunan ko na to, tinigil lang. Pero ngayon, yun nga, parang masyadong maalat ang tikim ko. Lalo na pag yung mga galing sa labas, no? Yung mga niluto na binili sa labas, yun po maalat. Kasi syempre, gusto po nun yung masarap ang timpla. Okay? Okay. So, ano sabi pa dito? Number 3, avoid processed food, no? Kasi ang nakita nila pala, ang pinakamalaking part ng source ng sodium ay from processed food. Pang-preservative din kasi yun, di ba po? O ginagamit nila. At marami pang iba. Kaya, talagang madami. And then, avoid eating out as much as possible. Ito na yung sinasabi ko. Kasi usually, pag sa restaurant, syempre, yun talagang kumpleto. Yes, kumpleto. Malasa. Ayan. Malasa. At saka, syempre parang mas marami kang makakain, 'di ba? Kung ikaw ay nagluluto ng for sale kasi yung mga iba ay medyo sila, gusto nila talagang ma-enjoy. And siguro mapapansin mo 'yan, lady, pag sobrang maalat ang kain mo, parang lahat pare-pareho na lang din yung nagiging lasa, no? Okay. Number 5 is read labels and use this as a guide. Ayan, importante, reading labels, no? So, paano daw natin gagamitin to? Titingnan mo yung label, buy foods with fewer milligrams of sodium on the label than the grams of serving size. So, kunwari daw, 500 grams yung binili mo, or let's say 200 grams, kailangan mas kaunti doon yung sodium. Huh? Tapos, shoot for fewer milligrams of sodium per serving than there are calories. Kasi nakalagay din yan sa label. Let's say, nakalagay 100 calories ang nakalagay doon, nung laman ng dilata na yon or nung pagkain. So, dapat ang sodium nun ay less than 100. Yon. Okay? Alam niyo, Doc, nakakatuwa kasi yung mga binabanggit nyo, itong mga information na to, talagang tingin ko kayang-kaya nilang i-apply sa kanilang mga tahanan. Ano po? At meron nga lang tayong programa na kung ayaw nila ng do-it-yourself lamang, pwede yung do it with us. Yes. Ayan. Kasi merong do it yourself, do it with us, or we will do it for you. Pero dahil pandemic, hindi kaya Dati kasi yung program na tutukuyin ko ay nagkakasama-sama tayo ang nagpe-prepare and all. Pero ito, do it with us. Let me share with you, we will be having an online program. No? Kung gusto niyo pong mas malalim pa na pag-unawa, kung paano talaga ang gagawin, yung talagang intensive and comprehensive po na program, ito po ang Complete Health Improvement Program o CHIP. Magsisimula ngayong October 13. Bukas na. Kaya kung kayo po ay interesado kung paano kayo makaka-join, kontakin lang po ang mga numero na nandiyan nakalagay. 0922-313-0554 o 0935-298-2405. Ayan. O di kaya po, mag-message po kayo doon sa ating kasi baka kahit po kayo nasa abroad, meron po kami mga magre-register at yung iba may nag-register na nasa abroad po sila. Kasi nga, virtual po ito at tuturuan po namin kayo kasi ito po yung isang sakit na ina-address dito sa Complete Health Improvement Program. Mas kompleto po ito dahil mas detalye, tapos tuturuan nga po kayo kung ano yung mga lulutuin, kung paano lulutuin, paano kayo a-adjust dun sa inyong environment. Yes, kasi syempre, lahat ng information na kaya nating ibigay, binibigay din natin. Sa mga health lecture, ito po ay nagsimula mula pa nung March. Pwede nyo po yan panoorin, at marami kayong matututunan. Pero sa mga gusto ng kabady, ng support system, at ng mas focus na
atensyon sa inyo pong mga pangangailangan, lalo pa yung talagang intensive nyong matututunan at seryoso po tayong may mangyayari, no, in about 1 month. Makikita nyo po na merong 6 weeks, resulta. Actually po siya. 6 weeks. Two times, okay. 2 times a week, 6 to 8 ng gabi. Ayun. Yan, magsasama-sama po tayo and we will teach you how. Lahat po ng lifestyle part ay ituturo po namin sa inyo. Okay. So, Complete Health Improvement Program is going to start tomorrow. Habol po kayo. Ito po ay pang 38th batch na. At kung meron man pong nagsisi, ang sabi po nila, sana mas nalaman namin ng mas maaga. Kaya kung kayo po ay interesado, huwag niyo pong palampasin. Join CHIP starting tomorrow. Doc, meron po akong gustong ipakita na video. Sige. Kasi we would like to show you a story of recovery. Isa sa mga naging graduate natin nitong CHIP. Panoorin niyo po ito. Hi, I am Arvil Andaya and I am a CHIP participant. Bago ako sumali sa CHIP program, napansin ko na ang blood pressure ko ay tumataas. Napansin ko din sa trabaho ko na kapag ako ay umaakyat sa ospital, sa pagpunta sa ER para kumuha ng dugo sa mga pasyente, napansin ko na mabilis ako mapagod at hapuin at yung aking paghinga ba ay nahihirapan. Naalarma din ako dahil sa aking murang edad ay pinascribe ako ng aking doktor na uminom ng mga gamot na pampababa ng blood pressure. Parang hindi ko kaya na sa murang edad nito ay naggagamot na agad ako na pang matatandang mga gamot. Nakita ko sa aking blood works na mataas ang aking bad cholesterol at ang aking triglyceride. Siguro dulot din ito ng aking bad lifestyle na kumakain ng mga convenient foods like fast foods at kung ano man na masasarap, madaling makuha. Tapos hindi din ako nakapag-exercise ng madalas, hindi katulad nung dati. Ang nagustuhan ko sa CHIP program na ito ay ang mga staff. Napaka-approachable nila sa mga participants, lalo na sa amin na may mga nahihiya, may kahiyaan, may mga confidence level na mabababa. Kasi kailangan namin ng tulong nila at willing sila to help us. Ang nagustuhan ko din sa CHIP program na ito ay ang pagkain. Kasi hindi mo akalain na ang plant-based foods ay napakasarap pala. Ang iniisip natin sa mga plant-based foods ay gulay na linaga lang, mga hilaw-hilaw na mga gulay para tayo lumusog. Pero hindi pala ganun. Pero din silang pinapakitang lectures sa amin na mag-iiba ang pananaw mo sa plant-based foods. Kasi ang mga resulta at mga ebidensya ay totoo at magugulat ka talaga dahil ito ay nakakaligtaan ng mga tao sa paligid natin. After namin ma-lecturean, nagdi-divide kami sa mga grupo para pag-usapan namin ang mga inputs namin, outputs. Dito mo makikita at magkakameron ka ng chance para makita ang perspective ng iba, kung paano nila hinahandle yung kanilang problema, kung paano sila nagsistruggle, nakatulad din pala na struggle mo. So, it is a support group na kailangan mo kasi ikaw ay nagta-transition sa isang lifestyle na sanay ka to another lifestyle na kailangan mo. After ng 6 weeks na CHIP program, napansin ko na medyo gumagaan ako. Ang aking mga kilos ay mas madali na. At napansin ko na hindi ako mabilis hingalin pag ako ay nagtatrabaho. Nasanay din ako na gumamit ng hagdan sa aking pagtatrabaho, imbes na elevator, para kahit paano ay makapag-exercise ako ng kaunti habang nasa trabaho ako. Evidently, nakita ko after ng CHIP program na malaki ang binawas ng timbang ko at yung aking blood works, katulad ng bad cholesterol at triglyceride, ay unti-unti nang bumababa. At hopeful ako later on ay mag-normalize na ang mga ito. Ika nga nila, you are what you eat. Kung ano kinakain mo, lalabas ito sa katawan mo. Nire-recommend ako po na sumali kayo ng CHIP program dahil katulad po naming mga CHIPers, marami po ang nagbago sa aming buhay sa pagkain ng plant-based foods. Ang paglalakbay pong ito ay marathon, hindi po ito pang mabilisan lang. So, every step of the way po, makikita nyo ang magagandang bagay at guaranteed po na magbabago ang inyong buhay.
Maraming salamat kay Arvil na isa sa mga CHIP graduates na nagbigay ng kanyang testimony. Tama po yun. Garantisado na marami kayong matututunan at may pagbabagong mangyayari kapag kayo po ay sumali dito sa Complete Health Improvement Program. Doc, bago tayo magtapos, meron pa po ba kayong gustong i-share sa ating mga viewers? Meron pa akong kadugtong, kaunti. Okay. Ang sabi po dito no sa isang journal na publish 2013, no? Pero ang sabi dito, dietary modifications have been widely regarded as a lifestyle modification strategy na meron pong enormous potential. Sabi, nagpi-prevent ng hypertension at a cost that is often less, no? Mas matipid po than the current pharmacologic intervention kaysa po sa mga pag-inom daw ng gamot at na-enjoy pa, lady. Yun ang gusto kong i-drive, no? Ito, Doc, parang ang sinasabi po natin dito, kung sila ay hindi pa umaabot dun sa point na talagang umiinom na ng gamot, lagi nyo pong isipin na wag pang hinayangan. Oo, Kasi yung iba, tama. Doc, nanghihinayang, ay, ayokong kumain ng gulay kasi konti lang at mahal. Kaya mahal daw ang prutas po. Yan po ang marami kasi hindi na lang sila bumibiling prutas kasi mahal, no? Pag nagkasakit, Yeah, pero yung apple would be like 25 pesos or 20 pesos. Saging will be like 30 pesos per kilo, no? Ang gamot naman po, hindi ba? Hindi nyo pa na-enjoy at hindi pa kayo mabubusog. Kaya talagang napaka-importante po na at huwag ninyong panghinayangan kasi health is wealth, hindi ba? Kasi pag magkasakit ka sa ospital, ang takbo. Yan, ako, at hindi masaya ang buhay, di ba? Okay, so one last lang ay yung potassium lamang, gusto ko lang idagdag. Na nakita nila na yung potassium, pag tinaas mo, dinagdagan mo yung potassium sa pagkain mo, ay magpapababa din ng blood pressure. Kasi nagbabalance po yung sodium, no? Ibaba mo yung, kasi karaniwan daw pong pagkain ngayon, mataas sa sodium, kulang sa potassium. So, kailangan po ay baligtarin natin yan. At marami pong pagkain na mataas ng potassium. Usually, ito yung mga fruits and vegetables. okay. Yeah, so I think gusto ko lang i-share ito, no? Na sinabi na ito, matagal na itong sinabi, 400 years ago. Let food be your medicine. Si Hippocrates to. Kaya gawin daw po natin yung pagkain natin ay medicine. At sa lahat ng medicine, ito yung masarap. Kaya, masasabi. ayan, kaya tayo po sa mga sunod dyan na mamamalengke, samahan nyo po talaga ng makukulay na prutas at gulay para hindi na tayo umabot sa punto na hindi na lang enough yung food, no? Kasi dadagdagan na talaga ng, kapag, syempre, ang gamot, necessary na. Okay, so, eto naman po, we would like to leave you with this Bible verse, mga kaibigan. Ano po ang nakalagay dito? Sa Jeremiah 30:17, "For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord." Napakabuti ng Panginoon kasi napakarami niyang ibinigay na mga aral, wisdom, kung ano talaga yung ating gagawin. At through those things, kung tayo po ay mag-obey, we will receive the healing na atin pong kailangan. At ang pinakamaganda doon, hindi na tayo aabot doon sa healing na part, kundi ipiprevent na natin yung tama. sickness. Oo, Di ba po? Yun na. Tama yan. Talagang, ang gusto ng Panginoon sa atin, magkaroon tayo ng health, ng kalusugan. Pero dahil sa deterioration ng mundo, sa kasalanan, sa attraction, ay tayo po ay napapalayo dun sa gusto ng Panginoon. Pero nagpa-promise pa rin siya ng healing. Kaya ang ganda. Nakakatuwa talaga. Doc, ipag-pray naman natin. Pwede bang mag-announce pa o mamaya na after the prayer? Sige po, we can do it after the prayer. Sige. Okay lang ba, Doc, if you pray for our viewers? Sige. Pray po tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong umaga. Salamat po sa aming mga natutunan kung paano magiging malusog ang aming pangangatawan. Dinadalangin po namin ang lahat ng nanonood ng programang ito na sana po ay bigyan niyo sila ng tamang kaisipan, ng desire, ng power of choice
na mabuhay ng malusog at bigyan niyo sila ng guidance kung paano nila ito maa-attain. At Panginoong Diyos, iligtas niyo po ang bawat isa sa anumang mga sakit, sa anumang mga bagay na makakapagpalayo sa inyo. At Panginoon, salamat po sa inyong anak na si Hesus Kristo, na siya naming tagapagligtas at hinihiling namin sa kanyang pangalan. Amen. Thank you, Doc. Doc, sige po, i-announce po natin. Po yung ating Depression and Anxiety Recovery Program. Kasi ito din, yung isang healing din na gusto ng Panginoon para sa atin. Pero hindi po natin maiwasan, lalo na ngayon, mayroon po tayong COVID, no? Pandemic, marami pong nadidepress, tapos ang mga kabataan ay, tsaka lahat po tayo, social distance, tapos isolated, baka mas lalo po tayong nagkakaroon nitong depression and anxiety. Pwede pa po kayong humabol at mag-join. Kakaumpisa pa lang namin, pero you can still, you can still register. Again, andyan lang po sa ating Facebook, pwede nating ipakita yung ating poster ng ating depression, Chase Your Depression and Anxiety Away. At nandun po sa ating Facebook page ng Adventist Medical Center Manila. It's just as easy as 1, 2, 3 kung paano kayo mag-join. Tama po yan. Maraming salamat po, Doktora, sa shinare niyo sa amin today. Napakarami, bilyon ang tao na nangangailangan nitong aral na ito on high blood pressure. Kaya mga kaibigan, sana po wag niyong kalimutan ang natutunan niyo po sa araw na ito. Stay healthy, stay safe wherever you are, and don't forget, lifestyle is medicine. Bye!